Magandang araw, ating pag-aralan, Filipino 2, Day 3, Week 5. Sino sa inyo ang nagbabao ng pagkain at inumin sa klase? Sino sa inyo ang nagbabao ng pera? Nauubos ba ninyo ang baon ninyong pera sa bawat araw? Bakit? Ano ang nasa larawan? Mayroon ka bang alkansya o mayroon kang ipon sa bangko? Bakit mo ito ginagawa? O bakit hindi mo ito ginagawa? Ating basahin ang kwento ni Connie Kuneho. Si Connie ay isang batang kuneho. Madalas siyang yayain ng mga kaibigan na maglaro. Tara, Connie Kuneho, maglaro naman tayo. Yakag ni Yuri tutubi. Oo nga, Connie Kuneho, tigilan mo muna yung pag-aayos ng mga dayami at karot sa inyong kulungan. Di naman yan mawawala dagdag ni Ella gagamba, habang naglalambitin sa mga sapot niya. Takot na takot magutom, panunokso ng uod na si Edu. Nginitian ni Connie Kuneho ang mga kaibigan. Lumitaw ang mapuputi nitong ngipin. Mauna na kayo. Tatapusin ko muna ito. Baka kasi umulan. Hindi pa sapat ang pagkaing naipon ko. Saka, kailangan ko ring ayusin ang aking higaan. Dapat may pamalit ako dahil baka mabasa ng ulan itong nakalatag. Inirapan siya ng kaibigan. Tara na nga, iwan na natin si Connie Kuneho. Parati naman niyang ganyan Naiinis na wika ni Ella gagamba na mabilis na tumalon at nagduyan sa sapot niya. Oo nga, sagot ng uod na si Edu. Mas mahalaga sa kanya ang mag-ipon ng pagkain kaysa mga kaibigan. Nagtatampong sabi pa nito. Lumapit sa kanila si Connie Kuneho. Hindi naman sa ganoon. Gusto ko rin naman kayong makasama sa paglalaro. Kaya lang, mukhang malakas ang paparating na ulan. Tingnan ninyo ang kalangitan. Itinuro nito ang madilim at makapal na kaulapan sa katanghalian. Kapag ganyan ang itsura ng ulap, tiyak na tatagal ng higit sa 2 araw ang pag-ulan. Dapat mag-impok ng mga kakainin at gagamitin. Ayokong magutom sa kalamigin. Kailangang may mga tuyong dayaming nahihigaan at sapat na pagkain na tatagal ng ilang araw. Teka, ikaw ba may ipon mga pagkain? Nag-aalalang tanong ni Ella gagamba kay Yuri tutubi. Naku, wala na nga pala. Naubos ko na kagabi ang natitira kong pagkain. Nalibang kasi ako sa paglalaro at pakikipagkwentuhan sa inyo kahapon pa. Nag-aalalang sagot ni Yuri tutubi. Kung ganon, dapat na tayong kumilos at mukhang bubuhos na ang ulan. Nahihintakotang sagot ni Ella gagamba. Teka! Paano na ang plano nating paglalaro? Takang tanong ng uod na si Edu. Saka na lang tayo maglaro kapag maaraw na at maganda na ang panahon. Unahin muna natin ang pag-iipon ng pagkain at paghahanda ng tuyong mahihigaan natin. Kapag nagsimula na ang ulan, di na tayo makakalabas. Baka magkasakit tayo kapag basa ang ating higaan at magugutom naman sakaling wala tayong pagkaing naitabi. Napangiti si Connie Kuneho sa narinig sa mga kaibigan. Tama! Mag-ipon na tayo ng pagkain para pagdating ng pangangailangan, hindi tayo kukulangin. Tiyakin din natin ang tuyong mahihigaan para ang pagkakasakit ay maiwasan natin.
Masayang naghiwa-hiwalay ang magkakaibigan. Mahalagang makapag-ipon at maging handa sa anumang panahon. Ating sagutin ang mga tanong tungkol sa kwentong inyong napakinggan. Una, ano ang katangian ni Connie? Ikalawa, bakit hindi siya sumama sa kanyang mga kaibigan sa paglalaro? Ikatlo, sino-sino ang mga tauhang binanggit sa kwento? Ikaapat, sino ang inimbita o niyayaya na maglaro ng kanyang mga kaibigan? Ikalima, bakit hindi siya sumama sa mga ito? Ika-anim, bakit siya nag-iipon ng pagkain? Ikapito, nag-iipon ka rin ba? Bakit o bakit hindi? May mga salitang paulit-ulit na binanggit sa kwento. Bilangin mo nga kung ilang ulit binanggit ang mga sumusunod. Ang salitang mag-ipon ay 3 beses nabanggit. Ang salitang pagkain ay 9 na beses na naulit sa kwento. Ang salitang higaan ay 6 na beses na naulit. Ang salitang kaibigan ay 7 beses na naulit sa kwento. At ang salitang maglaro ay 4 na beses na naulit. Pumili ng isa sa mga salita at gamitin ito sa pangungusap. Halimbawa, ang salitang mag-ipon. Mag-ipon ang laging bilin ng nanay ko. Gamit ang Caterpillar Organizer, balikan natin ang nilalaman ng pabula. Ilagay ang mga detalyeng hinihingi sa bawat bahagi ng katawan ng uod. Koni-kuneho, isulat ang tauhan. Tagpuan, suliranin, unang pangyayari, ikalawang pangyayari, at ang wakas nito. Hanapin sa kopya o sipi ng pabula ang salitang nagsisimula sa letrang NG. Ang unang larawan ay ngipin, ngipin. Ang ikalawang larawan ay ngiti, ngiti. Maliban sa ngipin, ano pa ang bahagi ng katawan ang nagsisimula sa letrang NG? Ano ang ginagawa natin sa pagkaing pagkalagay sa ating bibig? Ito ay ating nginunguya, nguya. Magbigay pa ng mga salitang nagsisimula sa letrang NG. Halimbawa, ngilo, ngata. Para sa paglalapat at paglalahat ng aralin, sino sa mga tauhan ng pabula ang dapat ninyong tularan? Bakit? At para sa inyong pagtataya na isusulat nyo sa inyong kwaderno, isulat sa sagutang papel ang mga salitang nagsisimula sa letrang NG na tinutukoy ng bawat larawan. Tingnan mabuti ang mga larawan. At dito na nagtatapos ang ating aralin.